Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong kakaibang love story na aking ihahatid sa inyo ngayon. Sinabi ko pong kakaiba dahil this time ay hindi po tayo mag-iiyakan kung hindi mai-inlove lamang at magtatawanan. Sana po tapusin niyo ang kwentong ito dahil kakaiba rin po ang ating ending. I hope you don't mind if I say that I love you. Nanay, tingnan niyo po kung sino ang inyong bisita. Masayang masaya si Lynette habang tinatawag ang pansin ng kanyang ina. Jesus Maria Josep, anak, ano bang ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Nanay Cording. Nanay naman, bakit naman po ganoon ang salubong niyo po sa akin? May himig pagtatampo na tanong ni Sophie. Si Sophie ay isang prinsesa, anak ng hari sa bansang bahagi ng Middle East. 18 years itong naalagaan ni Nanay Cording kaya itinuring siya ng dalaga na kanyang pangalawang ina. Tapat na nanilbihan si Nanay Cording sa pamilya ni Sophie kaya pinagawaan muna ito ng bahay sa kanilang probinsya bago pinayagang mag-retire. Hindi naman sa ganun anak, alam ba ng iyong mga magulang na andito ka? Tanong ni Nanay Cording. Pinadala nga po ako dito nanay kasi wala pa akong ginawa kung hindi umiyak ng umiyak. Kasi nga po namimiss ko po kayo at alam nyo naman po ang aking mga magulang laging busy sa kanilang kaharian. At kung hindi naman sila busy sa kanilang tungkulin, busy naman sila sa kanilang pag-aaway. O siya, sandali lamang at tatawagan ko sila at ipapaalam ko na nakarating ka na dito. Nanay, wag na po, tinawagan ko na po sila kanina pagdating ko. Ikaw bata ka, wag mo nga akong paglulukuhin ha. Tatawagan ko sila para ako mismo ang magsasabi sa kanila na nakarating ka dito ng maluwalhati. Nagkibit balikat na lamang ang dalaga dahil alam niyang alam ni Nanay Cording na nagsisinungaling lamang siya. Ay naku nanay, salamat po sa inyong pagtawag. Hindi ko po alam na andiyan sa iyo si Sophie. Sige po, magpapadala na lamang ako ng pera para may pangdagdag kayo sa inyong panggastos dyan. Ayon sa ina ng dalaga. Ay naku, wag na. Ikaw naman, malaki naman yung pinapadala ninyo sa akin buwan-buwan kaya marami akong naipon. Sige, mag-ingat kayo dyan. Nanay, yung pinapadala po namin sa'yo buwan-buwan ay para po sa'yo yan. Basta magpapadala kami ng pera para sa inyo ni Sophie at kayo na lamang po muna ang bahala sa kanya. Mas mahal po yata kayo ng batang iyan kaysa sa amin na kanyang mga magulang eh. Natatawang tura ng ina ni Sophie. Maya-maya pa ay humarap si Nanay Cording sa kanyang panauhin. Matamis na ngiti lamang ang ibinato sa kanya ng dalaga. Ikaw talagang bata ka, bakit hindi ka nagpaalam sa iyong mga magulang? Mabuti na lamang at tumawag ako sa kanila. Nanay, kahit naman po hindi ako magpaalam sa kanila ay hindi naman po nila mapapansin talaga na wala na ako doon sa bahay. At gusto ko pong mamuhay ng normal. Pangangatuwiran ng dalaga. O sige, maihanda ko na nga muna ang iyong kwarto. Gutom ka na ba? Salamat po nanay ha, at hindi pa ako gutom kasi kumain po ako doon sa airport. At nanay, makikiusap po sana ako, huwag niyo po sana akong turing na prinsesa. Anak, andito ka nga sa probinsya pero walang magbabago. Ikaw pa rin ang anak ng hari at prinsesa na inaalagaan ko at aalagaan ko pa rin hanggang ngayon. Ngunit kung nais mo talagang mamuhay ng normal, halika, tulungan mo akong linisin ang iyong kwarto. Mabuti na lamang at pinagawaan ako ng napakagandang bahay ng iyong mga magulang at merong ekstrang kwarto dito, so para ito sa'yo. At ipapaalam ko lamang sa'yo na bukas ng umaga ay maaga akong aalis para mamalingki at iiwanan na lamang kita ng pagkain sa lamesa. Pagising mo, kumain ka na. Maaga akong pupunta ng daungan para makakuha ng mga magagandang isda. Pangbinta ko dito sa ating mga kapitbahay para kahit papaano, mayroon akong pagkakaabadahan. Nanay, pwede po ba akong sumama sa inyo doon? Ay naku iha, hindi pwede. Masyadong mabaho doon, hindi ka nababagay. At nakakasiguro akong pagkakaguluhan ka.
Nanay, di ba sabi ko po sa inyo na gusto ko magkaroon ng normal na buhay? Isama niyo na po ako, please. Promise po, hindi ako magpapasaway. Pagpapakyut na wika ni Sophie. Kinabukasan ay walang nagawa si Nanay Cording kung hindi isama ang dalaga dahil mas maaga pa itong nagising kaysa kanya. Pagdating ng daungan ay na-overwhelm ang dalaga. Naglakad-lakad ito nang hindi man lamang nagpaalam kay Nanay Cording hanggang sa... Ay! Napasigaw si Sophie. Naglakad kasi ito ng nakatalikod kaya hindi niya namalayan ang lalaking mangingisda ay may pasan-pasang isang banyerang isda na naglalakad ring nakatalikod sa kanya. Sa gulat ay naibuhos ng lalaki ang isang banyerang isda sa dalaga. Ano ba naman yan? Umayos ka sa paglalakad mo kung saan-saan ka kasi nakatingin. Bulyaw ng lalaki. Ngunit noong nakita ng mangingisda ang mukha ng babaeng kanyang nabuhusan ng isda, ay nanglaki ang kanyang mga mata na tila ba nakakita ng isang anghel sa kanyang harapan. I'm sorry. Pagpapaumanhin ni Sophie na nagpabalik sa diwa ng binata. Okay ka lang ba? Pasensya ka na rin. Biglang lumambot ang tinig ng binata at nagmamadali na itong tinayo ang dalaga. Hindi ka taga rito, ano? Ngayon lang kasi kita nakita. Tagasan ka? Tanong ng binata. Brandon, pulutin nyo na kaagad yung mga isda. Baka magsibalik pa yan sa laot. Bilisan mo. Hiyaw ng butihing ina ng binata. Noong marinig ni Brandon ang tinig ng ina, ay nagmamadali na nitong pinagpupulot ang mga isda na nagkalat sa buhanginan. Tumulong din naman kaagad si Sophie. Miss, wag ka na lang tumulong kung ako sa'yo. Umuwi ka na para makapagbihis ka. Basang-basa ka, oh. Maya-maya lamang lalamigin ka na niyan at mangangamoy isda ka na rin. Ayon pa kay Brandon. Ay naku, andito ka lang palang bata ka. Kanina pa kitang hinahanap. Bakit basang-basa ka? Nanay Cording, kamusta po kayo? Nako, kasama niyo po pala ang babaeng ito. Nagkabanggaan po kami kanina at naibuhos ko sa kanya ang isang banyerang isda. Kilalang kilala si Nanay Cording sa daungan na iyon dahil halos araw-araw ito namimili ng mga isda. Oo, iho, bisita ko ito, nangungulit kaya isinama ko na. Nay, iuwi nyo na po yan, baka magkasakit pa po, ikasalanan ko pa. Napa-smile na tura ni Brandon. Salamat iho, sabi ni Nanay Cording, ngunit bago pa man lamang sila nakatalikod ay biglang nagsalita si Brandon. Sophie, ako nga pala si Brandon. Biglang napakunot ang noo ng dalaga na tila ba nagtataka kung paano nito nalaman ng binata ang kanyang pangalan. Narinig ko lamang noong tinawag ka ni Nanay Cording ng Sophie. Wika ni Brandon sabay kindat sa dalaga. Ngumiti na rin si Sophie. Hi Brandon, friends na tayo ha. Pasensya ka na kung aanga-anga ako. Pagpaumanhin ng dalaga. Noong nakaalis na ang dalawa, lumapit naman kaagad ang ina ni Brandon sa kanya at hinampas ito ng tuwalya. Hoy, anong ngingisi-ngisi mo dyan? Huwag mong sabihin, nagkagusto ka sa batang yun, alalahanin mong mangingisda ka at mukhang mayaman ang batang yun. Nay, ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Nagagandahan lamang ako sa kanya. Honey, huwag mo akong paglulukuhin anak. Saan ba nag-uumpisa ang pagkagusto? Di ba sa nagagandahan at nagagwapuhan? O sige nanay, panalo na kayo para hindi na humaba ang usapang ito. Napangiti ang nanay ni Brandon sa itinura ng kanyang anak. Hindi nga anak, ang ganda niya nga ano, parang taga-ibang bansa pero Tagalog naman ang pananalita niya. Baka taga Maynila yan, ang ganda ng mata, parang Arabo. Pag siya ang mapangasawa mo anak, sigurado ako, maganda at gwapo ang magiging mga anak ninyo. Sa totoo lang, ilalaban ko rin naman ang kagwapuhan mo anak. Amerikano yata ang tatay mo. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Brandon nang marinig kung sino at ano ang kanyang ama. Nay, ano ba?
Huwag mo na siyang banggitin ni hindi niya nga tayo naalala. Hindi ko nga siya kilala at hindi ko siya nakita kahit minsan. Kaya kalimutan mo na siya. Habang naglalakad naman si Nanay Cording at Sophie. Nay, binata po ba si Brandon? Ang gwapo niya po ano? Mabait po ba siyang tao? Sophie, kung nagkakagusto ka sa batang iyon, kalimutan mo na. Langit at lupa ang pagitan ng katayuan ninyo at ayokong isipin ng mga magulang mo na hinahayaan kita dito. Bakit po ganon? Kailangan po ba pareho ang katayuan ng dalawang tao para magkagustuhan? Anak, iba ang kalagayan mo, prinsesa ka at mangingisda yang natitipuhan mo. Malamang hindi matutuwa ang iyong mga magulang na magkaroon ng manugang na mangingisda. Sa tingin niyo po ba, Nay, talaga ganyan ang aking mga magulang? Sophie, mga mababait nga ang iyong mga magulang. Kita mo nga, pinagawaan ako ng magandang bahay bago ako pinayagan mag-retire. At bukod pa doon, pinapadalhan nila ako ng 50,000 buwan-buwan. Pero iba yun, hindi ko ma-imagine na papayagan kanilang makapag-asawa ng isang mangingisda. Hindi po ba siya nag-aral, Nay? Arkitekto ang batang yan. Sa katunayan nga, siya ang naging architect sa bahay natin. Mahal niya talaga ang pangingisda. Kaya minsan, kahit pagod na pagod yan sa kanyang trabaho, sumasama pa rin yan sa pangingisda. Ilang linggo lang ang nakalipas ay naging magkaibigan na si Sophie at Brandon. Taga saan ka ba? Bakit may accent ang iyong pananalita? Lumaki kasi ako sa ibang bansa. Ikaw, American ba ang iyong mga magulang? Tatay ko lang, ang nanay ko Pinay. Ah, ganun ba? Brandon, may kasintahan ka na ba? Bakit mo naman naitanong yan, Sophie? May gusto yata ako sa iyo eh. Nahihiyang pag-amin ng dalaga. Ilang taon ka na ba, Sophie? 19. Seryosong sagot nito. Alam mo bang 32 years old na ako? Crush lang yung nararamdaman mo sa akin. Bukas makalawa ay wala na yan. Puppy love lang yan kung tatawagin. Grabe ka naman, seryoso ako. Pamimilit ng dalaga. Kalimutan mo yung nararamdaman mo sa akin. Napakabata mo pa at mukhang galing ka sa angkan ng mga mayayaman. Brandon, naniniwala ka ba talaga na ang mayayaman ay para lamang talaga sa mayaman? Hindi ba ang importante nagmamahalan kayong dalawa sa isa't isa? At I'm sure tatanggapin ka ng aking mga magulang. Isa kang architect. So, meron kang ipagmamalaki sa aking mga magulang. At alam mo ba, kahit hindi ka pa architect, ipaglalaban pa rin kita sa kanila. Seryosong wika ni Sophie. Ikaw talaga, kung ano-anong palabas yata sa TV yung pinapanood mo eh. Totoong buhay ito, Sophie, hindi natin pwedeng i-apply sa tunay na buhay ang ating mga napapanood or nababasa sa pocketbook. Hindi naman ako nagbabasa ng mga pocketbook eh. Totoo talaga itong aking nararamdaman sa'yo. Halika na, ihahatid na kita sa bahay ninyo. Gumagabi na, baka nag-alala na sa'yo ang Nanay Cording. Walang nagawa ang dalaga kung hindi sumunod na lamang noong hilahin siya ni Brandon. Ngunit nakangisi ito dahil magka-holding hands sila. Brandon, mag-boyfriend na ba tayo? Napalingon ang binata sa kanya, napakunot noo at natawa ito sa tanong ng dalaga. Hindi. Bakit mo naman na itanong yan? Kasi magka-holding hands tayo eh. Biglang nabitawan ng binata ang kamay ni Sophie. Ikaw talaga, Sophie, puro kang kalukuhan. Tika nga muna, may girlfriend ka na ba? Kaya ayaw mo sa akin? Sophie, bata ka pa, hindi mo pa alam yung sinasabi mo. Hoy, 19 years old na ako. Kung makabata ka naman dyan, marunong na nga akong humalik. Gusto mo, subukan natin eh. Natawa si Brandon sa tinura ni Sophie, kaya ginulo ng binata ang buhok ng dalaga. Nay, tawag pansin ni Brandon sa matanda habang nagdidilig ito ng kanyang hardin.
Andito na po itong dalaga ninyo, baka mag-alala kayo kung saan na ito nagpunta. Salamat iho, nagpaalam yan sa akin na pupuntahan ka kaya panatag ang kalooban ko kapag ikaw ang kasama. Habang nag-uusap si Nanay Cording at Sophie ay biglang may sinabi ang huli na halos mabilaukan ang matanda. Ano ka mo? Pakiulit nga ang sinabi mong bata ka. Sinabi ko na po kay Brandon na mahal ko siya, kaso lang, sabi niya sa akin, bata pa daw po ako nay, puppy love pa lamang daw po ang aking nararamdaman sa kanya. Iha, ano ba ang nangyayari sa mundo ngayon? Bakit mga babae na ang nangliligaw? Alam mo ba Iha, noong kapanahunan namin, nagsisibak ng kahoy at nag-iigib ng tubig ang mga lalakihan na gustong mangligaw sa amin. Tapos, ikaw, hindi ka man lamang nagdalawang isip at ikaw talaga ang nangligaw? Nay, iba na po ang panahon ngayon. Sabat naman ng anak ni Nanay Cording na si Mian. Masama po ba kung magsasabi ka ng iyong damdamin sa isang lalaki? Inosinting tanong ni Sophie. Hindi, wag mong intindihin ang nanay, alam mo bang ako din ang nangligaw sa kuya ipi mo? Ayaw niya rin sa akin noon. Inaraw-araw ko ba namang puntahan sa kanila? Natakot kasi ako na baka masingitan ako ng iba. Kita mo naman kung gaano kagandang lalaki ang kuya ipi mo, di ba? Sige Mayan, sulsulan mo pa ang batang yan. Alam mo naman na ibang lahi yan. Alam kong mabait ang mga magulang nito, pero hindi natin alam kung paano sila sa mga mapapangasawa ng kanilang mga anak. Hindi nakatulog si Sophie noong gabing iyon, pinag-iisipan niyang mabuti ang sinabi ng kanyang ate Mayan. Magandang lalaki si Brandon, malamang maraming babaeng may gustong makakuha sa kanya. Ay, hindi ako papayag, ibabakuran ko siya simula bukas. Sisiguraduhin ko ako ang makakuha sa kanya. Determinadong bulong ni Sophie sa kanyang sarili. Sophie, hindi ka ba nagsasawa sa pagmumukha ko? Marami ka namang kaedad dito. Bakit hindi ka makipagkaibigan sa kanila? Brandon, ikaw nga ang gusto ko, kaya wag mo akong tutulakan sa kanila. Unless, ayaw mo akong makasama. Wag mong sabihin, sasama ka sa akin sa pangingisda ko ha? Pwede ba akong sumama? Nakangiting tanong ng dalaga. Hindi pwede doon, puro kami mga lalaki at delikado kaya hindi ka pwedeng sumama. Isang umaga, nakita ni Brandon si Nanay Cording sa daungan at nagpapasalamat ito na hindi kasama si Sophie. Nay, wala po ba si Sophie? Hindi ko na ginising iho. Mabuti naman po kung ganon, Nay. Nagtapat po ng pag-ibig si Sophie sa akin. Ang totoo po, dahil sa kakulitan ng batang iyon, nahuhulog na po yata ang aking kalooban sa kanya. Kaya lang, napakabata niya po para sa akin. Iho, pagpasensyahan mo na ang batang yan. May pagkamakulit talaga ang batang yun. Pero mukhang seryoso siya na mahal ka niya. Sinabi niya rin sa akin. Kinabukasan, may naabutang babae si Sophie sa bahay ni Brandon. Aling Nita, sino po ang babaeng iyon? Dating kasintahan ng anak ko. Sagot ng ina ni Brandon. Ano po ang ginagawa niya dito? Iwan ko dyan? Ayaw niyo po ba sa kanya? Mahabang istorya, Sophie. Okay po. Hindi na po ako magtatanong. Siya nga pala, bakit ang aga-aga mo nagpunta dito? Sasama po sana ako sa daungan kung pupunta po kayo kasi hindi po makakapunta si nanay, masama daw po ang kanyang pakiramdam. Pupunta na nga ako doon ngayon, Iha. Tara na. Sasama po ako, Nay, sabi ng babae. Hindi sumagot ang ginang, walang imikan ang tatlo habang papunta sa daungan. Ngunit magkahawa kamay ang Aling Gloria at si Sophie. Panay naman ang sulyap ng babae kay Sophie. Ay, napaaga pala tayo dito, wala pa ang mga mangingisda.
Maya-maya pa ay isa nang nagsidaungan ang mga mangingisda. Itong babaeng ito, bakit ba andito siya? Gusto niya bang balikan ang Brandon ko? No way, hindi ako papayag, hindi ako magpapatalo sa'yo. Bulong ni Sophie sa kanyang sarili habang patingin-tingin sa babae. Maya-maya pa'y lumapit ang babae sa kanya. Hi, ako si Lillian. Anong pangalan mo? Ako si Sophie. Hindi ka taga rito ano? Dayuhan ako dito, oo, sagot ni Sophie. Ako nga pala ang mapapangasawa ni Brandon. Ikakasal na nga kami, kaso medyo nagkaproblema kami kaya hindi natuloy. Tumango-tango lamang si Sophie sa sinabi ng babae. Balita ko, lagi daw kayong magkasama ni Brandon. Hindi niya ba sinabi sa'yo na may nagmamay-ari na ng puso niya? Pupuntahan ko lang si Aling Gloria, sagot ni Sophie. Kaya napaismid ang dating kasitahan ni Brandon. Ayan na, dadating na po sila Brandon, Aling Gloria. Oo nga, nako, mabuti na may dala-dala akong mainit na sabaw para sa anak ko. Ikaw na lang ang magpakain sa kanya ha, para maasikaso ko na kaagad ang mga isda. Mukhang maraming mamimili ngayon. Sige po Aling Gloria, salamat po ha. Nakangiting sabi ni Sophie. Alam niyang nakapunto siya ngayon dahil mas pinaboran siya ni Aling Gloria. Pagkadaong ng bangka ni na Brandon, parang nagpaligsahan ang dalawang babae sa paglapit sa binata. Kaso, mas mabilis tumakbo ang dating kasintahan kaya nakayapos kaagad ito. Brandon, meron pong mainit na sabaw dito. Mahinang sambit ng dalagang si Sophie. Excuse me Lillian. Sige nga, asaan ang sabaw Sophie? Kailangan ko yan. Salamat sa pagdala ha. Sa mama mo galing yan ang sabaw, hindi galing sa akin. Nakayo kong sagot ng dalaga. Huwag kang mag-alala Brandon, dadalhan kita ng paborito mong sinigang na baka. Ayon kay Lillian. Hindi na ako kumakain ngayon ng baka Lillian. Ganon ba? Sige, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo at ipagluluto ko para sa'yo. Lillian, hindi na kasi pagkain ang gusto ko sa'yo eh. Ano? Sabihin mo at ibibigay ko. Ayon kay Lillian. Okay, ibubulong ko na lamang sa'yo. Huwag ka nang lumapit sa akin. Bulong ni Brandon kay Lillian. Hindi mo ako maipagtataboy, Brandon. Alam kong nagkamali at nagkasala ako sa iyo, pero andito na ako para makabawi. Lillian, masyadong maraming tao dito at nakakahiya dito sa aking bisita. Hanggang sa mag-uwian na ang mga mangingisda, ay hindi humiwalay si Sophie kay Brandon at nakaangkla pa ang mga braso nito sa mga braso ng binata. Pagdating nila sa bahay ni Brandon, dahil sa babaeng ito, kaya malamig ka na sa akin, Brandon? Love, totoo bang ikakasal na sana kayo ni Lillian? Tanong ni Sophie. Tumingin si Brandon sa dalaga. Ngumiti sabay gunulo ang buhok nito. Tara na, ihahatid na kita sa inyo. Sabay hawak sa kamay at hinila na ni Brandon si Sophie. Nay, wag niyo na akong antayin ng pananghalian ha? Ayon sa binata. Paano ako? Iiwan mo ako dito? Nakasimangot na tanong ni Lillian. Pasensya ka na, busy ako. Sagot ni Brandon at tuluyan ng nilisan ng dalawa ang lugar na iyon. Brandon, sino ba ang babaeng yun sa buhay mo? Wala bang ikinuwento sa'yo si Nanay Cording? Wala eh. Okay, dati ko siyang kasintahan. Ikakasal na nga sana kami. Kaso lang, sumama siya sa ibang lalaki noong araw mismo ng kasal namin. Halos mabaliw kaya ako nung mga oras na iyon. Mahal na mahal ko dati ang babaeng yan. Magkababata kami at magkasintahan na kami mula pa high school. Ang hindi ko alam ay may karelasyon pala siyang iba. Bakit andito siya ngayon? At parang gusto kanyang balikan, sabi niya sa akin, mahal niyo daw ang isa't isa. Kalokohan. Sinabi ko na sa kanya na wala na siyang babalikan.
Brandon, pwede mo akong gamitin para layuan kanya? Napatingin si Brandon sa dalaga. Natawa ito. Sophie, huwag mong ibaba ang iyong sarili para lamang matulungan ako. Napakabata mo pa, wala ka talagang alam sa mga bagay-bagay na ito. 90 na nga ako at stop saying na bata pa ako dahil hindi na ako bata. Nakapag-travel na nga ako papunta dito sa Pilipinas nang ako lang mag-isa. Napakunot noo si Brandon sa sinabi ng dalaga. Taga saan ka ba talaga, Sophie? Hindi ka Pilipino ano? Pag sinabi ko sa'yo kung sino ako, hindi mo ba ako lalayuan? Biglang napatigil sa paglalakad si Brandon. Ano ba talaga ang tunay mong pagkatao, Sophie? Malapit na tayo sa inyo, doon mo na lamang sabihin kung sino at ano ang iyong pagkatao. Nang makita ni Sophie ang matanda na nagdidilig ng kanyang mga halaman, Nanay, pwede po bang pumasok tayo sa bahay at meron po kaming pag-uusapan ni Brandon? Napakunot ng noo ang matanda. Abay, bakit mo ako isasali? Kayo naman pala ni Brandon ang may pag-uusapan. Kasi po, gusto ko na marinig mo para may testigo ako. Sige, susunod na ako. Ano na naman bang kalukuhan yan, Sophia? Nanatiling tahimik lamang na nakasunod si Brandon kay Sophie. Noong nasa loob na sila ng bahay, pinaupo ng dalaga ang binata at si Nanay Cording. Mukhang seryoso ang dalaga ko ah. Ano ba ang napaka-importanting bagay ang iyong sasabihin? Magpapakasal na ba kayong dalawa? Natatawang tanong ni Nanay Cording. Napalunok naman ang kanyang laway si Brandon. Nay, pinili ko pong sa harapan ninyo ipagtapat kay Brandon kung sino po talaga ako. Seryosong panimula ng dalaga. Nagkatinginan lamang si Nanay at ang binata. Brandon, isa akong prinsesa. Nag-iisang anak ako ni Haring Rabosalel. Nabigla at muntik mahulog si Brandon sa kanyang kinauupuan. Kinuha na ng mga magulang ko si Nanay Cording bago pa man ako ipinanganak at si Nanay Cording na rin ang nagpalaki sa akin. Ako si Princess Sofia Rabosalel. Lumayas ako sa amin kasi laging busy ang aking mga magulang at si Nanay Cording lang talaga ang itinuring ko na parang pangalawa kong nanay. Pero Brandon, dapat tayo lang ang makakaalam nito ha. Ayokong malaman ng lahat na isa akong prinsesa. Gusto kong mamuhay ng normal. Nanatili lang na nakatitig si Brandon sa dalaga. Iho, para kang natuka ng ahas dyan. Totoo ang sinabi ni Sofia. Pero sa atin-atin lamang ito ha. May tiwala sa iyo ang alaga ko. 4 lamang tayo ang nakakaalam nito, ang anak ko at ang manugang ko. Ngayon, ikaw alam mo na rin. Ayokong kumalat ito ha. Mahirap na. Ang tapik ni Nanay Cording ang nagpabalik sa wisyo ng binata. Mahal kita, Brandon, kaya pinagtapat ko ito. Ayoko kasing maglihim sa'yo. Sophie, malabong maging tayo bukod sa layo ng agwat ng edad natin. Langit at lupa rin ang namamagitan sa ating katayuan sa buhay. Kailangan ba talaga pantay ang katayuan sa buhay at ang edad? Ang daddy ko, 20 years older than my mom, at hindi ako tumitingin sa katayuan sa buhay. Ang importante sa akin, mahal kita. Sophie, naranasan mo na bang magka-boyfriend? Ikaw pa lamang ang nagustuhan ko at sigurado akong mahal kita. Sophie, pagbalik mo sa inyo, makakalimutan mo rin yung nararamdaman mong puppy love sa akin. Pasensya ka na sa akin ha. Pwede tayong magkaibigan pero hindi pwede bilang magkasintahan. Brandon, pakakasal ako sa'yo. Sophie, hindi ganon kadali ang buhay. Pag tumanda ka pa ng kaunti, maiintindihan mo rin ito. Bumuntong hininga ang binata saka nagpaalam. Nay, alis na po ako. Pasensya ka na sa akin, Sophie ha. Pakikipagkaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa iyo. Pagkatayo ng binata, hinawakan nito ang ulo ng dalaga at ginulo ang buhok. Napaluha si Sophie sa sinabi na iyon ni Brandon.
Nanay, kasalanan ko po ba na prinsesa ako? Ang sakit naman pala mabasted. Siya pa lang naman ang nagustuhan ko. Hindi ako nakakaramdam ng ganito sa iba. Anak, huwag kang ang umiyak dyan. Nagsasayang ka lang ng luha. Bakit hindi mo sabihin sa mga magulang mo may napupusuan ka dito para matapos na yung pinoproblema mo? Sa totoo lang, kilala ko naman ang kabutihan at kabaitan ng iyong mga magulang. Pero, ibang usapan kasi itong pakikipagrelasyon. Pero malay mo nga, baka tanggapin nila na simpleng buhay lang talaga ang gusto mo. Tama kayo, nanay. Kapag hindi nila tatanggapin itong mahal kong si Brandon, hindi na ako uuwi sa kanila. Naku ayan, sige, umasta kang parang bata. Dapat ipakita mo sa kanila na isang matatag na dalaga itong kausap nila. Sige po, nay, tatawagan ko na po sila. Maya-maya lang ay umiiyak ng kinakatok ni Sophie ang kwarto ni Nanay Cording. Oh, ano na? Bakit ka umiiyak? Sabi po ni Daddy, pauuwiin daw po muna ako doon. Baka daw po hindi totoo ang aking nararamdaman kay Brandon. Pag-isipan ko daw po muna ng maayos kung tama daw po ba itong nararamdaman ko. Papayagan daw nila ako pag si Brandon pa rin ang gusto kong makapangasawa after 3 years. Tama ang sinabi ng iyong mga magulang, Sophie. Mas mabuti pa nga, umuwi ka muna doon sa inyo at nang makasigurado ka sa iyong nararamdaman. Nay, 32 na po si Brandon. 35 na siya after 3 years. At sigurado akong makapagbalikan na siya sa kanyang girlfriend at mag-aasawa na yun. Ayan na nga at bumabalik na nga si Lillian. Kilala mo si Lillian? Opo, nakasabay nga namin siya kanina sa daungan eh. Mga ilang araw na ring hindi mahagilap ni Sophie ang binata. Kahit sa daungan ay hindi niya nakikita ito. Kaya nakapagpasya ang dalaga na umuwi na lamang sa kanyang bansa. Nanay, pakisabi niyo po kay Brandon, antayin ako ha. Babalikan ko po siya after 3 years. Patutunayan ko po sa kanya at sa aking mga magulang na totoo po itong aking nararamdaman. Umiiyak na wika ni Sophie. Itong si Brandon naman na nagtatago sa dalaga, ngayon siya naman ang naghahanap kay Sophie at nakapagdesisyon ito na puntahan ang bahay ni Nanay Cording. Nay, ilang linggo ko na po na hindi nakikita si Sophie. Okay lang po ba siya? Pwede ko po ba siyang makausap? Brandon, pinagtataguan mo siya, di ba? Ayun, bumalik na sa kanyang bansa na luhaan. Nalungkot si Brandon sa sinabi ni Nanay Cording. Pero, may habilin siya sa akin. Antayin mo daw siya. Babalikan ka raw niya after 3 years. Brandon, naniniwala ako na mahal ka ng batang yun. Ang totoo, Nay, mahal na mahal ko talaga siya. Kaso lang, parang anak ko lang siya at ang layo po ng agwat ng edad namin. Lalo akong natakot dahil sa tayog ng kanyang estado sa buhay. Aba Brandon, huwag mong maliitin ang iyong sarili, arkitekto ka at tiyak kong mapapakinabangan ka sa kanilang kaharian. Kung mahal mo si Sophie, antayin mo na lamang ang pagbabalik niya. Naniniwala ako iho na babalik yung alaga kong iyon. Totoo nga ang sinabi ni Nanay Cording dahil wala pang 1 taon. Nanay! Masayang tawag pansin ni Sophie kay Nanay Cording na busy sa kanyang pagdidilig ng magaganda niyang halaman. Jesus Maria Josep, kang bata ka, ginulat mo naman ako. May kasama po ako, Nay. Laking gulat ng matanda nang biglang sumulpot ang hari at ang reyna. Maria, bakit hindi kayo nagpasabi na darating kayo't nakapaghanda man lamang ng inyong makakain? Wag na po kayong mag-alala, Nanay. Kakain kami kahit anong ihahain ninyo sa amin. Ay, tika muna. Hala, pasok. Pasok kayo dito sa loob ng bahay. Mabuti at nakapaglinis ako ng maaga. Nay, bumisita po ba si Brandon? Brandon kaagad? Hindi pa nga natin na ipasok ang ating mga bagahe. Ay, oo nga pala. Manong, pakipasok na lamang po niyang mga bagahe dito, sabi ni Sophie sa taxi driver. Nanay,
Okay lamang po ba sa inyo na dito kami titira? Sabi naman kasi ni Sophie, 4 lamang daw kayo ang may alam sa tunay naming katayuan. Tama po ba? Tanong ng Rena. Oo naman, mahal na Rena, pwedeng-pwede kayong tumira dito. Hindi nga lamang kasing gara ng iyong higaan ang mahihigaan ninyo dito. Nanay, mabil na lamang po, wag nang mahal na Rena. Wala naman tayo doon sa kaharian. Nanay, Benedict na lamang din po ang itawag ninyo sa akin. Ayo naman sa hari. O siya, mabuti at nakarating kayo dito ng maayos. Itong anak po naming makulit, walang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Namimiss niya na daw si Brandon. Nakangiting wika ng Rena. Oo, panay nga rin ang tanong ng batang iyon, nakikibalita tungkol kay Sophie. Talaga po, nanay? Excited na sabat ni Sophie. Oo. Nay, pwede po ba nating puntahan sila mamayang hapon para pag-usapan na ang kanilang kasal? Hindi kami pwedeng magtagal dito. Ayon pa sa hari. Maya-maya pa'y may nag-doorbell na sa gate ni Nanay Cording at si Sophie na ang sumagot at nagbukas ng gate. Nanigas sa gulat si Brandon nung makita ang kanyang sinisinta na si Sophie. Hi my love, I'm back! Masayang wika ni Sophie, sabay yakap nito sa binata. Napasilip naman sa labas ang tatlo sa lakas ng boses ni Sophie. Halika, pasok dali para makilala mo ang aking mga magulang. Parang nanaginip lamang itong si Brandon. Hindi siya makapaniwalang nasa harapan niya na ang babaeng iniiyakan niya ng halos gabi-gabi. Mama, Papa, ito po ang lalaking aking minamahal. Brandon, parents ko, si Mabel at si Benedict. Masayang pagpapakilala ng dalaga kay Brandon sa kanyang mga magulang. Yaman man lamang na andito ka na, Brandon. Pag-usapan na natin ang kasal ninyo. Ayon pa kay Nanay Cording na nagpabalik sa wisyo ng binata. Kasalan po? Gulat na tanong ng binata. Hindi pwedeng magtagal ang mga magulang ni Sophie dito. Alam mo naman yun kung bakit, diba? Kung mahal mo talaga si Sophie, pumayag ka na. Huwag ka nang magpakipot. Ayon pa kay Nanay Cording. Ano iho, papayag ka ba? Mahal na mahal ka ng anak ko. Nakangiting sabi ng hari. Mahal na mahal ko po ang inyong anak, ngunit magkaiba po ang aming katayuan sa buhay at napakalaki po ang agwat ng edad namin. Nakita mo ba kaming mag-asawa? 30 years ang agwat sa akin nitong aking asawa. Ayon naman sa Rena. Dinala kami dito ni Sophie para daw maniwala kang mahal kanya. At hindi naman importante sa amin kung hindi man prinsipe ang kanyang mapangasawa. Ang importante para sa amin ay ang kaligayahan ng anak namin at ang totoong mahal siya ng mapapangasawa niya. Ayon pa sa hari, hindi pa po ako handa financially. Kulang pa po ang ipon ko para sa magarang kasalan. Kung okay lang sa'yo, tutulungan ka namin. Kung ayaw mo naman ay okay lang sa amin kung ano lang ang iyong makakayanan. Tuwang-tuwa si Brandon sa tinura na iyon ng hari kaya nagtatatalon ito. Brandon, gumising ka. Binabangungot ka yata. Pagpukaw ni Ginang Gloria, nanay ni Brandon. Naalimpungatan at nagising ang binata sa himbing ng kanyang pagkakatulog dahil sa lakas ng pagkahampas sa kanya ni Nanay Gloria. Nay, nasaan po si Sophie at ang kanyang mga magulang? Pinag-uusapan na kasi namin ang aming kasal. Anong kasalan? Anong Sophie? Ikaw bata ka? Kung ano na yang pumapasok sa ulo mo mula nang iniwan ka ni Lilian noong araw mismo ng inyong kasal ha? Umayos ka nga. Mamaya-maya pa'y tumawa ito ng malakas. Buanga oy, damgura di ay ito. Napakaganda sana ng aking panaginip. Sana all. Oo, nanaginip ka lang. Natatawa na rin na wika ni Aling Gloria.
Napakaganda po talaga ng panaginip na iyon ay. Hamakin mo, isang batang prinsesa ang nangligaw sa akin. Parang totoo talaga, Nay. Pati Hari at Reyna, nagpunta talaga dito para ipakasal ako sa anak nilang prinsesa. Naku anak, kailangan mo na talaga maghanap ng mapapangasawa. Kung ano-ano na kasi ang napapanaginipan mo mula nang iniwan ka ng Lilia na iyon. Nay, sa totoo lang po, nagtataka talaga ako. Bakit ba kasama si Nanay Cording sa aking panaginip? Nakapagtrabaho po ba siya doon sa Middle East bilang yaya? Naku Brandon, mayaman yang si Ate Cording. Bakit naman yan magyayaya doon sa Middle East? Ang alam ko, may kapatid yan na kapag-asawa ng taga Middle East, pero sa Manila sila nakatira. Inay, baka po pamangkin niya ang aking mapapangasawa. Hani anak, kung ano-ano na yang pumapasok sa isipan mo, ni hindi ko nga nakita ang kapatid niyang iyon eh. Ang mabuti pa ay maligo ka na doon at nang hindi ka malate sa iyong trabaho. Nay, kasama nga pala sa aking panaginip ang sinabi ni Nanay Cording na architect naman daw ako. At mapapakinabangan daw po ang aking pagka-architect doon sa kaharian nila ni Sophie. Ay naku anak, hahaba lamang ang usapan na ito na wala namang katuturan. Sige na, maligo ka na doon at ipaghahanda ko na rin ang iyong almusal para hindi ka na malipasan ng gutom. Mahirap na, baka lalo kang magdideliryo dyan. Natatawang wika ni Nanay Gloria. Mga ilang buwan pa ang nakalipas mula nang nanaginip si Brandon tungkol sa isang prinsesa na umibig sa kanya. Isang umaga, nakita ni Brandon si Nanay Cording sa daungan na may kasamang bagong mukha, kaya dali-dali ang binatang bumaba sa kanyang bangka. Nanay Cording? Tawag pansin ni Brandon sa matandang bising-busy sa kapamili ng magagandang isda. Oh, iho, may kailangan ka? Hindi kaagad nakasagot si Brandon dahil nakatitig ito sa kasama ni Nanay Cording. Brandon, tawag pansin ni Nanay Cording sa binata sabay kalabit. Anay, may kasama yata tayo ah. Hindi siya taga rito ano. Ngayon ko lang kasi siya nakita. Ay, oo, pinadala siya dito ng aking kapatid galing Maynila. Tugon ni Nanay Cording sa katanungan ni Brandon. Hi, I'm Brandon. Nakangiting pakilala ni Brandon sa kanyang sarili, sabay abot ng kanyang mga palad. Nakangiti namang tinanggap ng kasama ni Nanay Cording ang mga palad na inabot ni Brandon. Hello, ako si Sofia. Nang laki ang mga mata ng binata noong marinig ang pangalan ng dalaga at napakaganda talaga kaya lalong natulala ang binata. Brandon, okay ka lang ba dyan? Para kang natuka ng hahas dyan ah. Nagtatakang tanong ni Nanay Cording. Okay lamang po ako Nanay Cording. Iha, itong si Brandon ay isang arkitekto. Siya ang naging architect ng bahay natin na pinagawa ng mami mo. Brandon, si Sofia ay pinadala dito ng mama niya mula Maynila at dito na magkolehiyo. Iho, sana ay maging magkaibigan kayo nitong pamangkin ko. Wala pa kasi ito masyadong kakilala dito. 3 linggo pa lamang ang nakalipas mula nang dumating ang batang ito. Naisip ni Brandon ang sinabi ni Nanay Cording na 3 linggo pa lamang nakarating si Sofia. Ibig sabihin, wala pa ito dito noong managinip siya tungkol sa prinsesang alaga ni Nanay Cording. Nako Brandon, huwag kang magpadala sa panaginip mo ha. Iba at tunay na buhay na ito at mukhang wala namang kainti-interes sa'yo ang batang yan. Kastigo ni Brandon sa kanyang sarili. Pagka-uwi ng binata ay kaagad niyang ibinalita sa kanyang ina ang kanyang nakita. Napabuntong hininga na lamang si Nanay Gloria. Anak, alam kong may dumating na pamangkin si Ate Cording noong mga nakaraan linggo. Pero Brandon, huwag ka nga masyadong magpadala dyan sa iyong mga panaginip. Unang-una, hindi naman prinsesa ang batang iyon. At saka, sa pagkakaalam ko, may pagkasutil daw ang batang yan. Nay, ang kaibahan lang naman sa panaginip ko ay prinsesa at alaga ni Nanay Cording si Sophie. Ito hindi prinsesa, pero pamangkin din Nanay Cording. At baka nga Nay,
Anak ito ng kapatid ni Nanay Cording na sabi mo na kapag-asawa ng taga Middle East. O bakit? Natapunan mo ba siya ng isda noong nakita mo siya kanina? Aba anak, hiwalay ang panaginip sa realidad. Maghapon na walang maayos na nagawa si Brandon sa kakaisip noong panaginip niyang Sophie at ang totoong Sophia. Kaya nakapagdesisyon itong puntahan ang bahay ni Nanay Cording. Magandang hapon po, Nay. Magalang natawag pansin ni Brandon sa matanda na nagdidilig ng kanyang mga halaman. Ay iho, salamat at napadaan ka dito. Hindi ka ba busy ngayon? Hindi naman po, Nay, kaya nga ako napasyal dito. Iho, pwede mo bang ipasyal itong si Sofia? Abay, naboboard na daw siya dito sa loob ng bahay. Nahahapo na kasi ako, iho, maglakad-lakad. Tama na sa akin ang mamili ng mga isda sa daungan at ang kunting pagdidilig nitong aking mga halaman. Mahirap na talaga kapag tumanda na tayo, kaya habang mga bata kayo, hala, puntahan ninyo ang gusto ninyong puntahan at gawin ninyo ang dapat ninyong gawin. Natawa lamang si Brandon sa sinabi ni Nanay Cording. Papayag naman po kaya, Nay, na ako ang magiging guide niya? Naku iho, papayag yun. Nagtanong nga siya noong una kayong magkita kung binata ka pa ba daw. Ganun po ba? Ilang taon na po ba siya, Nay? 19. Si Sofia na ang sumagot. Napalunok naman ng laway si Brandon sa gulat. Kanina ka pa ba dyan, Sophia? Abay, para kang kabuting bata ka. Natawa lamang ang dalaga. Nakikinig lamang po ako sa usapan ninyo. Ay nako, Brandon, ang batang ito may pagkapilya, sabi ni Nanay Cording sabay bulong sa binata. Sana mapatino mo. Natawa lamang si Brandon sa bulong na iyon ni Nanay Cording. Sophia, di ba gusto mong magliwaliw? Magbihis ka na, samahan ka ni Brandon. Talaga, auntie? Salamat naman. Nako, hulog ka ng langit sa akin, Brandon. Napakagwapo naman ng aking tourist guide. Excited na wika ng dalaga. Nanatili lamang na nakangisi ang binata. Iho, okay ka lang ba? Para ka kasing sirang aso kung makangisi. Tandaan mo, ipagkakatiwala ko sa iyo ang pamangkin kong iyan, kaya ingatan mo ang batang yan, ha? Nay naman, natutuwa lamang po ako kay Sofia. Makakaasa po kayong iingatan ko siya. Mabuti naman, ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan ko sa mga binata dito dahil alam kong mabait kang tao. Salamat naman po, Nay, sa iyong tiwala, ha. Walang anuman, basta Brandon, ingatan mo at mag-ingat kayong dalawa, ha. Opo, Nay. Maya-maya pa ay lumabas na si Sofia. Napakunot ang noo ng binata dahil sa suot ng dalaga at napansin ito ni Sofia. May masama ba sa suot ko? Kinulang kayata ng tila. Nakangiting wika ni Brandon. Umikot ang mga eyeballs ni Sofia sa sinabi ng binata. Maano ba namang bata ka kung magbihis ka ng maayos? Ante, ganito po talaga ang aking mga dalang kasuotan eh. Di bali, Nay, dadalhin ko na lamang si Sophia sa mall para makapag-shopping kami ng tamang kasuotan. Nako, mabuti pa iho, may pera naman yan. Noong nasa mall na ang dalawa ay nagkainisan pa sila dahil lahat ng nagugustuhan ng dalaga ay inaayawan ng binata. Brandon, bakit ba kasi ayaw mo ng ganitong kasuotan? Kasi hindi bagay sa edad mo, masyadong malaswa. 19 na ako, okay lang naman sa kanila ni Mami ang ganito ah. Okay lang sa iyong mga magulang o ikaw lang talaga ang may gusto niyan? Ay nako, daig mo pa ang aking mga magulang. Alam mo, Sofia, dito sa probinsya na ito, bihira lamang ang nagsusuot ng mga ganyan at kadalasan binabasto sila ng mga malulukong kalalakihan. Ay nako, ayokong magmukhang manang. Natawa si Brandon sa sinabi ng dalaga. Dalaga ka na, kaya umarte ka na parang dalaga na at kagalang-galang. Sigurado akong maraming hahanga sa iyo niyan. Brandon, bakit mo ako sinamahan? Wala bang magagalit sa iyo?
Ibig kong sabihin, wala ka bang girlfriend na magagalit ngayong may ibang babae kang kasama? Napatawa ulit ang binata dahil naalala niya naman niya ang tanong ni Sophie sa kanya na the same question. Wala na, iniwan ako, sumama sa ibang lalaki. Lahad ng binata na may kasamang malalim na buntong hininga. Ay, sorry, ilang taon ka na ba? 32. Dapat kuya ang itawag mo sa akin, wala kasi akong kapatid na babae. Ilan ba kayong magkapatid? Ako lang. Ay, ako din, nag-iisa lang. Siguro, Brandon, meant to be tayo para pasayahin ang malungkot nating buhay. Natawa ang binata sa tinura na iyon ni Sofia dahil may mga pagkakahawig talaga ang mga sinasabi nito sa sinasabi noon ni Sophie sa kanyang panaginip. May nakakatawa ba sa sinabi ko? At saka ayokong tawagin kitang kuya. Malay natin, ikaw pala talaga ang mapapangasawa ko. Napatayo si Brandon sa kanyang kinauupuan. Bilisan mo nang mamili dyan nang makauwi na tayo, gumagabi na. Okay lang, mukha namang peaceful ang lugar na ito, hindi katulad sa Maynila. Nagugutom ka na ba? Kain muna tayo, pag-aya ni Brandon sa dalaga. Sige, ang totoo, kanina pa talaga ako nagugutom eh. Noong nasa restaurant na sila habang nag-aantay sa kanilang ino-order. Brandon, sana araw-araw mo akong ipasyal para naman hindi ako mabobore dito. Hayaan mo, pupuntahan kita araw-araw after my work, okay? Ano ba ang trabaho mo? Constructions. Kaya pala matipuno yang iyong pangangatawan. Ginulo ni Brandon ang buhok ng dalaga. Sana magustuhan mo itong aming probinsya. Wala naman akong ibang magagawa kasi dito na ako pagpapaaralin, sabi ni Mami. Pwede bang malaman kung bakit? Okay lang din kung ayaw mong sagutin, baka masyadong personal. Bumuntong hininga muna ng malalim ang dalaga saka sumagot. Si Daddy kasi nahuli ni Mami na may ibang babae. Simula noon, lagi na silang nag-aaway. Wala nang tiwala si Mami kay Daddy. Labag nga sa kalooban ni Daddy na papupuntahin ako dito, kaso ayaw niya rin naman na naririnig ko araw-araw ang kanilang bangayan. Sabi ko nga sa kanila kung hindi na nila mahal ang isa't isa, bakit hindi na lamang maghiwalay at palayain na ang isa't isa? Okay lang naman talaga sa akin kung magkaroon sila ng ibang mamahalin, kaso lang gusto kong gawin nilang legal yun. Mag-file na lang sila ng annulment para makalaya sila sa kulungan na sila rin naman ang may gawa. Seryosong wika ni Sofia. Napahanga naman si Brandon sa maturity ng dalagang kausap, kaya napa-smile ito. Meron bang nakakatawa sa sinabi ko, Brandon? Wala naman, natutuwa lamang akong pagmasdan ang iyong kainosentihan, ngunit napaka-mature mo naman palang mag-isip. Mga childish ang aking mga magulang. Pag sumali pa ako sa kanila, ano na lamang ang mangyayari sa akin? Ang totoo, ako naman talaga ang gustong mag-aral dito. Baka sakaling pag mawala ako doon sa bahay ay ma-realize nilang hindi na nila mahal ang isa't isa. Gumagabi na, kaya kailangan na nating umuwi. Pag-aya ni Brandon. Brandon, ano kaya kung sabihin ko sa aking mga magulang na mag-aasawa na ako? Napakunot noo ang binata sa sinabing iyon ni Sofia. Talaga? Bakit? May kasintahan ka na ba? Isa pa, hindi madali ang pag-aasawa ngayon, lalo na kung hindi pa kayo parihong tapos ng pag-aaral. Para sa akin, masyado ka pang bata para mag-isip ng mga bagay na yan. Nakangiting sagot ni Brandon. Ikaw, Brandon, di ba sabi mo 32 ka na? Sabi ni Auntie Cording ay architect ka raw. Wala ka pa bang balak mag-asawa? Mag-aasawa na nga sana ako kaso lang iniwan ako ng babaeng iyon sa araw mismo ng kasal namin. Brandon, ano kaya kung pakasalan mo ko?
Nagulat si Brandon sa narinig mula kay Sofia. Nagbalik tuloy ang kanyang alaala sa kanyang panaginip tungkol kay Sophie. Bakit mo naman naisip yan? Gusto mo bang tumakas sa iyong pamilya? Hindi, pakiramdam ko lang ikaw ang magbibigay sa akin ng kapayapaan at pagmamahal na hindi ko nararamdaman sa buong buhay ko. Feeling ko, safe ako kapag ikaw ang kasama ko. Sofia, ito pa lamang ang unang pagkakataon na magkasama tayo. Paano mo naman nalaman na ako nga ang makapagbibigay sa iyo ng pagmamahal na yan? Ewan ko ba? Basta, nararamdaman ko lang. Alam mo, noong una kitang makita, may kung anong saya akong nararamdaman. Kaya nga, tinanong ko kay Auntie Cording kung binata ka pa. Nako Sofia, nadala ka lamang yata ng lungkot mo. Baka na-miss mo lang ang iyong mga magulang o ang iyong mga kaibigan. Paano ko naman ma-miss ang aking mga magulang? Puro lang bangayan ang naririnig ko araw-araw mula sa kanila. Noong maihatid ni Brandon ang dalaga sa bahay ni Nanay Cording ay nagpaalam kaagad ito sa magtiya. Pagdating ng kanilang bahay, ang ina kaagad ang kanyang hinanap. Nay, grabe, hindi ka makapaniwala kung ano ang nangyari sa akin ngayon. Bakit? Ano ba ang nangyari sa iyo ngayon? Nagtatakang tanong ng kanyang ina. Parang nauulit lamang po kasi ang nangyari sa aking panaginip. Naguguluhan na lahad ni Brandon. Ay nako, ikaw bata ka, kung ano-ano kasi ang mga naiisip mo. Mula nung araw ng unang pagmamall nila ni Brandon at Sofia ay hindi na nagpakita ang binata sa bahay ni Nanay Cording. Ilang linggo pa ang lumipas. Gloria, Ate Cording, napasyal ka? Andiyan ba si Brandon? Ay naku ate, nasa Cebu si Brandon, may tinanggap na trabaho doon. May kailangan ka ba sa kanya? Ito kasing aking pamangkin na si Sofia. Nagsabi sa kanyang ina na gusto raw mag-asawa at ang gustong mapangasawa ay si Brandon. Naisip ko lamang alamin kung magkasintahan ba silang dalawa ng pamangkin ko. Ay nako ate, may ipagtatapat ako sa iyo ha. Isang araw, nagtataka ako dyan sa anak ko. Tulog, pero tuwang-tuwa ang akala ko gising eh. Pinaghahampas ko kaya. Yun pala na naginip ng isang Sophie, alaga mo raw na prinsesa sa Middle East. At 19 years old din, inayawan niya daw ang prinsesang iyon kaya umuwi daw ito sa kanilang kaharian. Kaya lang, bumalik ang prinsesa dito kasama ang kanyang mga magulang at gusto silang ipakasal. At alam mo ba, sa panaginip niyang iyon, sa daungan niya rin nakilala si Sophie. Nagkabanggaan daw sila at naibuhos niya raw ang isang banyerang isda sa prinsesa. Kaya, ayun, tinanggap ang offer sa Cebu. Kasi kung ano daw ang mga sinasabi ni Sophie sa kanyang panaginip ay iyon din daw ang sinasabi sa kanya ni Sofia noong magkasama sila sa mall. Mahabang litanya ni Nanay Gloria. Alam mo Gloria, ang sabi naman sa akin ni Sofia, unang kita pa lamang daw niya kay Brandon, alam niya daw na ito talaga ang magbibigay sa kanya ng pagmamahal na hindi niya nararamdaman sa buong buhay niya. Ay naku Ate Cording, yan nga ang sinabi sa akin ni Brandon, yan mismo ang sinabi ni Sofia sa kanya. Kaya naguguluhan ang anak ko, kaya ayun, lumipad sa Cebu. Hindi kaya ang dalawang iyan ang itinadhana, Gloria? Ay nako, iwan ko lang ate, meron ba talagang ganyan sa tunay na buhay? Abay, iwan ko, naguguluhan din ako, basta itong si Sofia mukhang hindi papaawat. Anong sabi ng kanyang mga magulang ate? Kung saan daw masaya ang anak nila, doon daw sila. Jesus Maria Josep ate, parang tatay lamang ni Sofia ang aking si Brandon. Gloria, kailan ba ang uwi ng batang iyon? Hindi ko alam ate, siguro pag natapos na ang kanyang trabaho doon sa Cebu. Hindi mo ba siya pwedeng tawagan? Naku ate, mamaya ko pa siya matatawagan. Ano ba ang gusto mong sabihin ko sa kanya? Kung gusto niya ba si Sofia para may maisagot ako sa aking kapatid. Nagulat kasi ako sa tanong ng kapatid ko tungkol dito.
Ano ba ang nangyayaring ito? Baka masisiraan na ng ulo ang anak ko nitong itatanong ko, ate. Ako man ay naluluka sa mga nalaman ko sa iyong mga sinasabi, Gloria. O paano, mauna na ako, balitaan mo na lamang ako, ha? Palabas na sana si Nanay Cording ay bigla namang pumasok si Brandon, kaya nagkagulatan ang dalawa. Nay, napapasyal po kayo. Ay, mabuti naman at dumating ka na, iho. Ikaw talaga ang kailangan ko dahil may gusto akong itatanong sa iyo. Nagtaka man ang binata ay hindi ito nagpahalata. Ano po ba yun, Nay? Sabay tungga ng basong puno ng tubig. Mahal mo ba si Sofia? Imbis na lunukin ang tubig ay naibuga ito ni Brandon sa mismong mukha ni Nanay Cording. Sorry po, Nay. Ano nga po ulit ang iyong tanong? Kung mahal mo ba daw ang kanyang Sofia? Ani Nanay Gloria ang sumagot. Bakit niyo po naitanong sa akin, Nay? Nagpaalam kasi si Sofia sa kanyang magulang na magpapakasal daw siya sa iyo. Napaubo ang binata sa tinura na iyon ni Nanay Cording. Nako, sandali lang po. Pwede ko po bang makausap si Sofia bago ko po sagutin ang tanong ninyong iyan? Nako, iho, pwedeng-pwede. Hala, sumama ka na lamang sa akin, pauwi naman ako. Yumakap muna si Brandon sa kanyang ina dahil nakalimutan niya tuloyng batiin ito. Naunahan na kasi siya ni Nanay Cording sa mga panggulat nitong tanong. Noong magkausap na si Brandon at si Sofia, ay nakayuko lamang ang dalaga. May ipapaliwanag ka ba sa akin, Sofia? Tanong ng binata. Bumuntong hininga ang dalaga. Hindi ko maipaliwanag, Brandon, itong nararamdaman ko sa iyo. Ang nais ko lang ay makasama ka habang buhay. Sofia, naiintindihan mo ba talaga ang papasukin mo? Oo, naiintindihan ko at hindi ako o tayo tutulad sa mga magulang ko. Hindi natin pahihirapan ang ating mga magiging anak. Seryosong lahad ni Sophie. Ngunit nakayuko pa rin ito habang nagsasalita. Tingnan mo nga ako, Sofia. Humarap at tumitig ang dalaga kay Brandon. Ngunit ang binata ang hindi makatagal sa kanilang titigan. Okay. Alam mong 13 years ang agwat ng edad natin, di ba? Ano ang alam mo sa pag-ibig ngayong 19 years old ka lang? Bakit, Brandon? Nasusukat ba sa edad ang taong umiibig? Maaaring hindi ko masasagot ang katanungan mo kung anong alam ko sa pag-ibig. Ngunit sisikapin kong maging mabuting may bahay at huwarang ina. Wala namang nakakaalam kung ano ang dala ng bukas, ah. Ang alam ko lamang, mahal kita at ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Maaaring sabihin mong hindi naman nababase ang nararamdaman sa pag-ibig. Pero ako, mamumuhay ako sa kasalukuyan at pag-iigihan ko na lamang ang bawat gising ko kinabukasan. Namangha si Brandon kung paano magsalita ang dalagang kaharap. Uulitin ko sa iyo, Brandon. Noong una pa lamang kita nakita sa daungan, ay alam ko nang ikaw ang taong magbibigay ng pagmamahal at kasiyahan sa aking buhay na hindi ko nga naranasan sa buong buhay ko. Sofia, noong una kitang makita, ang panaginip ko kaagad ang gumulo sa aking isipan. Saktong-sakto kasi kung saan tayo nagkita, kung ano ang pangalan mo, kung ilang taon ka na. Tapos noong magkasama tayo sa mall, sinabi mong gusto mo akong makasama habang buhay. Ang hindi lang tumugma sa panaginip ko ay hindi ka prinsesa. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Nagpunta nga ako ng Cebu para makapag-isip-isip, ngunit hinihila talaga ako ng aking mga paa pauwi dito. Tapos si Nanay Cording pa ang maabutan ko sa aming tahanan. Pag-isipan muna natin itong lahat ng mabuti, ha? Ikaw ang mag-isip kasi ako matagal na akong nag-isip at sigurado ako at gusto ko na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya nga sinabi ko na sa aking mga magulang na ikaw ang gusto kong pakasalan, eh.
Nang laki ang mga mata ni Brandon nang sabihin iyon ni Sofia. Dahil iyon din ang ginawa ni Sophie. Umuwi ito sa kanilang kaharian at dinala ang hari at reyna dito para magpakasal silang dalawa. Hindi ba ako na naginip ulit sa lagay na ito? Totoo ba itong mga nangyayari sa akin o nababaliw lang talaga ako? Bulong ng binata sa kanyang sarili. Brandon, may sinasabi ka? Ang mabuti pa Sofia, uwi na lamang muna ako ha. Mag-isip muna ako ng mabuti kung totoo ba itong mga nangyayari ngayon sa akin. Ayokong isipin na panaginip lang ito. Hindi ka naman nananaginip. Andito ka nga sa bahay ni Auntie Cording eh. Pagdating ni Brandon sa kanilang bahay, Nay! Tawag nito sa kanyang butihing ina. Anak, nariyan ka na pala. Nay, sabihin mo nga sa akin na hindi ako nananaginip ngayon? Anak, totoo itong mga nangyayari ngayon. Nagpaalam na nga daw si Sofia sa kanyang mga magulang na magpakasal sa'yo. Nagkasundo na ba kayong dalawa? Abay, wag mo nang pakawalan anak, mukhang mahal na mahal ka talaga ng batang iyon. Hindi makapaniwala si Brandon sa mga nangyayari. Pakiramdam nito nababaliw na talaga siya. Akala niya talagang nananaginip na naman siya hanggang sa isang umaga. Brandon, Nay Cording, napasyal po kayo? Anak, pinapatawag ka ng mga magulang ni Sofia. Nakakahiya naman kasi kung sila pa ang pupunta dito para mangligaw sa'yo. Maaari ka bang sumama sa akin? Gustong-gusto ka makilala ng aking kapatid at bayaw, mga magulang ni Sofia. Nay, sabihin niyo nga po sa akin, totoo po ba itong mga nangyayari o nababaliw lamang talaga ako? Bakit kasi parehong-pareho itong nangyayari ngayon noon sa aking panaginip? Ang kaibahan lamang ay hindi isang prinsesa si Sofia. Napangiti si Nanay Cording sa winika ng binata. Anak, totoo itong nangyayari, hindi ka nananaginip. Brandon, gusto mo bang magpunta ng psychiatrist? Natatawang sabi ni Nanay Cording. Totoong buhay na ito anak, huwag kang mag-alala, hindi ka nananaginip. Dagdag pa ng ina ni Brandon. Pagkarating ni Brandon at Nanay Cording sa bahay nito, ay nagpakilala kaagad ang mga magulang ni Sofia sa binata. Pasensya ka na iho, kung kailangan ka namin papuntahin dito. Pangit naman kasi kung kami pa ang pupunta sa inyo. Ako si Roxanne at ito naman si Miguel, asawa ko. Ako po si Brandon. Pinagpapawisan na sagot ng binata. Ma'am, sir, mahal ko po talaga ang inyong anak. Alam kong 13 years ang tanda ko sa kanya pero pinapangako ko po sa inyo na aalagaan at mamahalin ko po siya. Napangisi si Sofia sa sinabing iyon ng binata. Ibig sabihin, the feelings is mutual. Kung papayag po kayo, mamamanhi ka na kami mamaya. Ay, okay na okay sa akin yan iho. Magpapasalamat ako kung ikaw ang mapapangasawa nitong aking anak. Maganda pala ang track record mo dito ayon kay Ate Cording. Ayon naman sa ama ni Sofia. Tahimik lamang si Sophie, ngunit tuwang-tuwa ang kanyang kalooban dahil mahal din pala siya ng lalaking pinakamamahal niya. 3 buwan lamang ang nakalipas ay ikinasal na sina Brandon at Sofia. Laking gulat ng groom dahil dumating ang kanyang Amerikanong ama at binigyan sila ng napakalaking halaga para makapagpatayo ng sariling negosyo. Nakapagtapos na rin si Sofia ng kanyang business management, ngunit itong si Brandon hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga makapaniwalang nagkatotoo ang kanyang panaginip. Iyon nga lamang, hindi prinsesang galing sa Middle East ang kanyang napangasawang si Sofia. Ngunit ginawa naman niya itong reyna sa kanilang napakasayang tahanan kasama ang kanilang 3 supling. 2 nagagandahang babae at nag-iisang napakagwapong lalaki. Mga kaibigan, ito talaga ang typical na dream comes true. Mantakin mo. Iniwan si Brandon ng kanyang mapapangasawa sa araw pa mismo ng kasal nila.
dahil meron palang nakalaan talaga ang tadhana na para sa kanya. At ang nakakatuwa pa ay ipinakita muna ni God kay Brandon sa panaginip ang babaeng makakasama niya habang buhay. Kaya kayong wala pang mga love life dyan, huwag kayong mag-alala dahil sigurado akong may magandang plano si Lord para sa inyo. Tandaan po natin, kapag nawala ang mga taong pinili natin mahalin, kasi hindi yan ang gusto ni Lord para sa atin. Kaya antay-antay lamang po tayo dyan, tiyak na darating yan. Tulad ko, 44 years old na ako noong matagpuan ko ang aking first and last love. Mga kaibigan, maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta sa ating munting channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakiring na rin po ang bell para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!